Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa plat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na to with evidence. Pasensya na sa aking buhok. Bukas po magpapagupit na ako. Uy, eto na, good news sa lahat ng mga supporters ni na ka Eric Celes at Lorin Badoy. Nilagdaan ni na House Committee on Legislative Franchises Chairperson Gasta Bunting at House Secretary General Reginald Velasco ang release order para kina SMNI host Eric Celes at Lorin Badoy. So, makakalaya na sina Eric Celes at Lorin Badoy. Naku po, ayon kay Katabunting, anonymous ang boto ng komite na alisin ang detention order dahil sa humanitarian considerations. Napalabas na. Wala nang anong tawag dito, gulo-gulo. Ito basahin natin ang release order kung ano ang main reason kung bakit pinalaya na ng Kongreso sina Eric Celes at Lorin Badoy. Ito na. In the matter of House Resolution number 230 condemning the fake news peddling and baseless red tagging of individuals, groups, and organizations by Sunshine Media Network International or SMNI, thereby endangering their lives and democratic rights, and urging the National Telecommunication Commission to apprise the House of Representatives of the status of the complainants or complaints again SMNI pending before it. House Resolution 1428 condemning the fake news peddling, baseless red tagging, and grave threats against ACT Teacher Party List Representative Franz Castro by Rodrigo Roa Duterte using SMNI and urging the National Telecommunications Commission to investigate the incident in light of media and journalism standard and existing law and the privileged speech of Honorable David JJC Suarez on November 28, 2023, recalling for immediate investigation on the fake news peddling of SMNI and the Speaker. Ito na, the Committee on Legislative Franchise on December 12, 2023 unanimously decided to release Ms. Lorraine Mariti Badoy for humanitarian considerations. Thus, you are hereby ordered to release Ms. Badoy after a medical examination has been conducted on him, so ordered. So, pinalabas na o na-release na sina ka Eric at Lorin Badoy sa detention nila sa House of Congress. So marami ang salita na dapat lang talaga i-release yan si Badoy at saka si Eric, kung saan pwede naman kasuhan ng Kongreso sina Badoy at Eric at huwag isali daw ang SMNI. So it means naging successful ang ang paghain ni na Harry Roque at ibang mga lawyer na palayain na sina Eric at Celes at saka si Badoy. Panoorin nyo ang video ito. Discussion basically was on the detention of Ka Eric and Ka Lorraine and whether they would be released from detention following the contempt order issued to them the other day. Medyo mahaba po yung diskusyon. Siyempre may hindi sumasang-ayon, merong sumasang-ayon, merong nag-abstain sa discussion. Pero sa dulo ng usapan, I had to call the vote as to what is the decision of the committee dahil we're going on a Christmas break. And we even asked the head of the legal department of Congress to explain to us and to substantiate that the committee is on the right path sa aming ginawa at aming gagawin. At siya naman po ay very clearly on the record, sinabi naman po niya tama po at sa kapangyarihan ng committee ang contempt power. And this is your Supreme Court rulings dito po. So then ang tanong ay kung ano po magiging kapalaran ni Ka Eric. Ang desisyon po ay
sila po ay papalayain at on humanitarian reasons. Na sila po ay papaskuhan. May sulat naman po tayo galing kay Eric na sila humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa. At nasa committee secretary. At meron naman po siyang complied po rin po siya sa pangalan na hiningi po natin na kanyang source sa Senado. At I told him that he mentioned that to me in confidence, no? And I stand by that, no? So meron po siyang binanggit at meron kaming usapan kung sino-sino lang ang pwede kong sabihan. At sila man po yung nasabihan ko na kung sino po yung taong yun. Napanood yun na mga kabibig, no? Grabe talaga yung pagtulong ni Harry Roque para lang mapalaya sina Eric Celes at si Loren Badoy. And I'm sure mga kabibig, no, matapos na ang issue ng SMNI, I'm sure ang susunod na issue nila ay itong si Pastor Kibuloy. Kasi kahapon si Senator Risa Hontiveros ay nagsumite ng resolusyon na paimbestigahan na rin si Pastor Kibuloy at kung pwede ay ipatawag magkaroon ng Senate hearing tungkol sa mga ginagawang kabalastugan, sa mga ginagawang hindi maganda sa church ni Pastor Kibuloy. Naku, mangyayari yan. Talagang malaking gulo ito. Maraming sasabog na mga issue, maraming makukonektado sa mga mangyayari mga kabibig. So ano ang inyong reaction dito? Matapos na ang confidential funds, matapos na ang susunod ay yung impeachment ni VP Sara Duterte. Ngayon ay SMNI kina Celes at Loren Badoy, ano na tawag, release order na. Kahapon, Pastor Kibuloy, resolusyon ni Risa Hontiveros na kailangan talaga mag-attend or kung pwede, imbestigahan na ang mga kabalastugan ni anong tawag dito ni Pastor Kibuloy. So, ang dami pa palang mangyari, no? Nako, manood tayo mga kabibig and more updates coming in kung ano pa ang latest trending news na ating pag-uusapan. But for me, kung wala namang kasalanan or kung if ever nagkamali sina Celes at Loren Badoy, alam ko naman willing nila or alam ko naman wholeheartedly harapin nila ang kanilang pwedeng ikaso ng Kongreso sa kanila. Pero sa nangyari ngayon, parang unanimously na the Congress voted na palayain na o i-release na sina Celes at Loren Badoy. Nako, sino kaya yung taong nakausap ni Celes na nagbigay ng impormasyon tungkol sa travel fund o expenses ni Martin Romualdez na sobrang laki daw at nalaman nila kung sino ito. Naku po, more updates tungkol dyan. Don't forget to like, subscribe, and share this video kasi madami pang mangyayaring mga kabibig. I'm sure nagsisimula pa lang yung kanilang webbed plan to pull down VP Sara Duterte. Iniisa-isa nila yung mga taong alam nilang natutulong kay VP Sara Duterte na talagang nandyan parati ni VP Sara Duterte at talagang ipaglalaban si VP Sara Duterte. Iniisa-isa na nila. Naku po. Naku, hindi nyo kaya ang mga Duterte. So yun lang mga kabibig. See you next time. Bye!